Nagsalita na si Chris Ross, ang isa sa mga sumunog sa pangarap ng Barangay Ginebra na makapasok sa finals. Nagpaunlak din ng panayam sa media si Coach Tim Cone matapos ang bakbakan kung saan inamin niyang masama ang kanyang pakiramdam bunga ng pagkatalong nalasap laban sa SMB. At si Coach Chot Reyes, wala umano sa isip niya ang Grand Slam, bagkus ay nakapokus umano sila sa paparating na Game 1 ng finale. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Hindi maikakailang katotohanan si Chris Ross ang naging mitya ng SMB. Bakit nila nakuha ang pwesto sa finals kalaban ng Barangay Ginebra sa Game 7? Kaya nang matanong ng media, kaagad nitong ibinahagi ang naging inspirasyon bakit siya kumumada ng matindi sa kabila ng pagbangko sa kanya ni Coach Leo Austria sa Game 6. Tanong, sino nga ba naging inspirasyon niya sa Game 7? Bakit ganun katindi ang pinasabog niyang bala versus Ginebra? Tutukan po natin si Chris Ross sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Palaban tayo at masakit sa akin na hindi ako nakalaro nung huling laban. Tapos nakita ko si L.A. Tenorio at ang ginawa niya. Sobrang nakaka-inspire para sa akin yun. Nakipag-usap ako kay L.A. bago ang Game 7 at sinabi ko sa kanya kung gaano ko siya hinahangaan, yung journey niya at lahat ng pinagdaanan niya para magawa ang ginawa niya. Talagang naging inspiration siya para sa akin. Kinausap ko rin si Coach kahapon. Sinabi ko sa kanya na isa akong winner. Gusto ko lang manalo kahit anong paraan. Hindi mahalaga sa akin kung paano. Basta manalo. Handa akong humarap sa hamon. Sinabi ko sa kanya na walang mas palaban pa sa akin. Walang mas maglalaro ng mas puspusan pa kaysa sa akin. Okay, so si L.A. Tenorio talaga yung gumising kay Chris Ross kung tutuusin, di ba? Incidentally, base sa record, kaka-40 lang ni Chris Ross nung March habang si L.A. Tenorio, kaka-41 lang din niya kagabi, July 9. Grabe naglalaro ang Ginebra tapos natalo sila sa Game 7. Ang sakit nun para kay L.A. na nagse-celebrate ng kanyang kaarawan, di ba? Balikan natin ang pasabog ni Chris Ross. Grabe kasi ginawa niyang pananalasa sa dulo ng laban Siya talaga yung susi ni Coach Leo Austria. Yung mga sundot niya, di ba? Yung birada niya na pumapasok, yung pasa niya, sobrang pinakinabangan ng SMB yun. Kaya andito sila sa finals. Isa si Chris Ross sa nagsikap itawid ang SMB. Nagtala lang naman siya ng 19 points, 3 rebounds, 7 assists, at 4 na steals. Pinatunayan niya talaga yung sinabi niya kay Coach Leo Austria. Yun pala yung rason bakit emotional siya nung matapos yung bakbakan, di ba? May matindi pala siyang pinagdadaanan doon. May mabigat pala silang pinag-usapan ni Coach Leo bago yung laban. At lahat ng sinabi niya nangyari kagabi. Of course, sabi nga natin, team effort naman yan, di ba? Lahat ng pumasok sa loob may ambag sa panalo. Pero sobra yung pinakita ni Chris Ross Si Junmar, ganun din kahit paika-ika na siya doon, kumakaldag pa rin siya sa bakbakan, di ba? Tinuloy pa rin niya yung pananalasa versus Ginebra. Kumamada pa rin siya ng 21 points at 19 rebounds. Pero kahit malaki yung ambag ni Junmar, binigyan pugay din niya si Chris Ross. Pinakita daw kasi ni Chris Ross ang pagiging matikas na veterano. Habang nagdidiwang ang SMB sa panalo versus Ginebra matapos ang bakbakan, naglalabas naman ng saloobin at panghihinayang si Coach Tim Cone. Sa panayam ng media, inaamin nito na may pagkakataon na silang kuhanin ang panalo pero hindi nila ito nagawa. Sinaluduhan din niya ang ipinakitang tatag ni Junmar Fajardo sa kabila ng iniindang injury. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Masama pakiramdam ko pero ganun talaga. Nagkaroon kami ng pagkakataon na tapusin yung laban sa third quarter. Pwede sana namin palakihin pa yung lamang pero nagpabaya lang kami Si Junmar naglaro ng 42 minutes na iisa lang halos yung paa, di ba? Kailangan mo talaga siyang saluduhan doon. Well, obvious naman na sa third quarter talaga sila kinatay ng SMB. Nagsimula ang SMB nung huling segundo nila sa third quarter. Tapos nung pumasok na yung fourth quarter, mas ginanahan na sila doon. Nung una nakakasagot pa yung Ginebra, di ba? Pero kalaunan kinain na rin sila ng sistema ng SMB Sundot dito, sundot doon si Chris Ross. Ayun, nagbuo nga lahat ng pagod ng SMB, nanalo sila. Kung tutuusin naman talaga, ang ganda ng laro ng Ginebra mula sa first hanggang third quarter. Pero ganun talaga yung basketball Hindi mo alam kung kailan mananalasa yung kalaban mo. Kaya nung makita ng SMB na medyo kumagat na yung depensa nila sa fourth quarter, siniguro na talaga nila na makukuha nila yung laban. Ang daming error ng Ginebra tapos na-convert pa ng SMB sa puntos. Kaya ang sakit na sa grupo ni Coach Tim Cone. Para sa akin, walang dapat sisihin sa ganung aspeto o sa pagkatalo ng Ginebra. Lahat kasi sila, ginawa nila ang homework nila doon. Nagtrabaho lang silang lahat doon. Kaya lang, mas angat talaga yung SMB sa dulo. Hindi na nila kinaya ang pressure sa dulo ng bakbakan. Yung pressure na lamang sila, di ba? Tapos unti-unti, nahahabol na sila.
Manila, ang hirap nun. Kaya sabi ni Coach Tim, masama yung pakiramdam niya. Akala niya kasi tuloy-tuloy na yung pananalasa ng mga bata niya dun eh. Especially si RJ Barrientos, si Troy Rosario, si Scotty, siyempre si Jamie Malonzo, meron siyang 22 points dyan. Pero ayun, nagkamali sila na sinamantala ng SMB. Kung dismayado si Coach Tim sa resulta ng bakbakan sa Game 7, mas pinili naman ni Coach Chot Reyes na hindi magbigay ng komento tungkol sa hinahangad nilang Grand Slam. Sa panayam ng media, ibinahagi niya kung ano ang focus ng kanyang atensyon sa kasalukuyan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Mark S. Carlote ng Daily Tribune. Kailangan kong disiplinahan yung pag-iisip ko sa pamamagitan ng hindi pagtanaw sa hinaharap. Kaya maniwala ka man o hindi ko talaga iniisip yun. Dinisiplina ko lang sarili ko na mag-focus sa kung ano yung nasa harap namin. Ngayon na andito na kami sa finals, kailangan kong ituloy ang parehong disiplina at ituon lang ang attention ko sa Game 1. So mula kay Coach Chot, mga ka-playoffs, hindi raw nila iniisip yung Grand Slam. Pero parang mahirap paniwalaan, di ba? Pero sa isang side, pwede mangyari yan. Alam niya kasi na masusunog sila kung iisipin lang nila yon. Ang bigat nun isipin mo, Grand Slam yung nakataya sa kanila doon. So kapag isinaksak mo talaga sa isip mo yan, baka hindi ka na mag-perform. Pero kung titingnan mo yung journey nila dito sa Philippine Cup, mapapaisip ka talaga eh. Nung nagsimula sila, 0-3 kagad sila, di ba? Tapos nakabangon sila. Kasunod ng pagbangon, nagkaroon ng injury ang kanilang key players. Pumasok sila sa quarterfinals na walang twice to beat kalaban na nangungunang Magnolia. Tapos pumasok sila sa semis. And nung semis na, wala na yung ilang key players. At ngayon, andito na sila sa finals. Kung ikaw si Coach Chot Reyes, parang mapapaisip ka talaga kung paano nangyari na wala yung ilang key players na inaasahan mo pero nasa finals ka, di ba? Parang magtatanong ka kung ano yung magiging kasunod ng lahat ng tagumpay mo. Anyway, dahil pumasok na ang SMB, panigurado to na dikdikan yung laban dito. Ang SMB, hangad nila ang Philippine Cup. Actually, last year pa yan sila eh. Nabokya lang sila ng Meralco, kaya tingin natin, gagawin nila ang lahat para makuha yan. Sa side ng TNT, kahit hindi aminin ni Coach Chot, nakataya dito yung Grand Slam. Kaya naniniwala tayo mga ka-playoffs na magiging mainit muli ang makikita natin bakbakan sa finals. So guys, maraming salamat.